Ako nga pala si Marga, 35 years old. May asawa at 2 anak. Nagtatrabaho ako bilang cashier sa isang botika sa may Caloocan. Sa loob ng 12 years naming pagsasama ng asawa ko, masasabi ko naman na napakasaya at kontento na ako. Ako rin ata ang pinakaswerteng babae sa buong mundo dahil malambing, maalaga, at mapagmakalang asawa kong si Nolan. Pero, gaya rin ng ibang relasyon, hindi rin mawala ang mga problema sa aming pagsasama. Nagsimula ang lahat nung natanggal si Nolan sa pinagtatrabahuan niyang supermarket dahil sa pagnanakaw ng pera. Hindi naman totoo ang bintang sa kanya at alam ko rin naman na hindi niya magagawa yon. Pero dahil sa nangyari, nahirapan maghanap ng trabaho ang asawa ko dahil sa naging record niya sa huling pinagtatrabahuhan niya. Doon na nga nagsimula magbago ang pagsasama namin ni Nolan. Dahil na rin sa depresyon, ay nagsimula na rin siyang mambarkada at nagumpisa na rin ang bisyo niya gaya ng pag-inom ng alak araw-araw. Dahil doon, nag-iba ang pakikitungo niya at pagtrato niya sa akin. Oh, bakit ngayon ka lang umuwi? Marga, ng oras na madaling araw na. Bakit gising ka pa rin? Ano pa nga ba? E di iniintay ka? Dapat di mo na ako inintay. Tulog ka na. Alam mo masama magpuyat na buntis. Yun na nga, di ba? Makakasama sa akin na magpuyat. Alam mo naman pala yun eh. Tsaka alam mo naman, Nolan, na hindi ako nakakatulog hanggat wala ka pa sa bahay. Nag-aalala ako sa'yo. Baka kung napano ka na. Ang aga-aga mo umalis ng bahay para maghanap ng trabaho. O anong oras na? Lagpas 1:00 ng madaling araw ah. Kakauwi mo lang, tsaka... Teka, uminom ka na naman ba? Ha? Uy. Nagkayaan lang kaming uminom ni Barang Edgar. Kasama mo na naman ang mga kaibigan mo uminom. Wala bang araw na hindi kayo iinom, ha? Konti lang naman ininom namin. Sorry na, hindi na ako nakatext kasi wala rin naman akong load eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tigilan mo na yung pag-iinom mo? Hindi naman nakakabuti sa'yo yung bisyo na yan eh. Tsaka ano nangyari sa pag-a-apply mo kanina? Baka yung pera na binigay ko sa'yo na panggastos mo sa paghahanap ng trabaho, baka ginastos mo na lang sa alak? Baka ikaw na naman yung sumagot sa inuman ninyo? Pa yan? Alam mo kung ginastos ko man yung pera sa pag-inom, wala ka na dun. Huwag mo akong pakialaman kung gusto kong uminom at magpakalasing kasama mga tropa ko. Pwede ba? Huwag kitang pakialaman. Nolan, asawa kita. Sinasabi ko lang sa'yo yung mga bagay na nakikita kong makakasama sa'yo. Tsaka wala na nga tayong pera o nagbibisyo ka pa. Hindi ko na nga alam kung paano ako pagkakasyahin yung sinusweldo bilang cashier sa mga gastusin natin dito sa bahay. Tsaka ilang buwan na lang manganganak na ako. Hanggang ngayon wala pa rin tayong ipon para pambayad sa panganganak ko. Kaya sana naman tigilan mo na yung pag-inom mo. Makabawas man lang sa mga gastusin natin. Ano? So ano? Ibig mo sabihin na pabigat ako sa'yo ha? Ganun ba? Hindi naman sa ganun ang punto ko. Ang akin lang, bawasan mo na yung pag-inom mo at para makahanap ka na rin ng trabaho. Kung gusto mong bawasan ko yung pag-inom ko, tigil-tigilan mo na rin yung pagpuputak mo dyan. Lagi ka na lang ganyan eh. Lagi ka na lang putak ng putak. Kaya mas gusto ko pa lumabas ng bahay at uminom eh. Paano naman kasi hindi ako puputak? Lagi ka na lang kasing lasing umuwi dito. Hindi na nga kita makausap nang hindi ka lasing eh. Ano mo gusto mong gawin ko? Ano, dito lang ako sa bahay, tumulala, ganon. Diyos ko naman, Nolan. Ay. Madami pa namang pwedeng gawin bukod sa pag-inom ng alak. Ang problema kasi sa'yo, mas inuuna mo pa yung bisyo at mga kaibigan mo. Bakit hindi ka nalang magpursige na mag-apply ng trabaho na may makatulong ka naman sa pamilya natin? Mag-apply naman ako ah. Ano, sa tingin mo ba ganun lang kadali maghanap ng trabaho ngayon, ha? Alam ko naman na mahirap maghanap, pero sana naman, doblehin mo pa yung effort sa pag-a-apply mo. Mas madami pa yung araw na umiinom ka kaysa naghahanap ka ng trabaho eh. Ay naku naman, nagkakadusubsob na ako sa pagtatrabaho. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng pera para magkasya lang yung pag-araw-araw natin. Nolan, tulungan mo naman ako. Huwag ka naman makidagdag sa mga kailangan nating intindihin. Pwede ba? Alam mong yabang mo rin eh, no? Ha? Aray ko! Bitiwan mo yung braso ko! Nasasaktan ako, Nolan! Alam mo, porkit ikaw ang nagtatrabaho at kumikita ng pera sa pamilyang to, may karapatan ka na magsalita sa akin ng ganyan, ha? Tatalakan mo na ako ng ganyan? Nolan, aray! Nasasaktan ako! Sinasabi ko lang naman yung mga nakikita kong mali eh! Hindi naman ako natatatalak dito kung walang dahilan! Eh di tama nga ako! Pabigat ang tingin mo sa akin! Hindi! Sinasabi ko lang naman na maghanap ka naman ng trabaho kasi nahihirapan na rin ako. Madami pa naman ang ibang trabaho na pwedeng applyan, di ba? Kung Margaret, tumigil-tigil ka na dyan, ha? Huwag mo akong pagsasabihan ng mga dapat kong gawin dahil alam kong ginagawa ko at gagawin kong gusto ko! Ano ba? Nasasaktan na ako! Tawan mo nga ako! Kaya galit na
galit ka dyan dahil totoo yung mga sinasabi ko sa'yo. Sinasabihan lang kita kasi ayaw ko na marinig sa ibang tao na batugan yung asawa ko. Kaya ka pala ganyan, ha? Kaya ganyan ka makaputa kasi kinahihiya mo ako. Ganun ba, ha? Rico, nasasaktan ako. Ano ba? Tama ba ako? Ano? Sumagot ka! Hindi! Ano ba, Rico? Bakit mo ba ako sinasampal, ha, Nolan? Halika ka rito. Aray! Bitiwan mo yung buhok ko! Nasasaktan na Masakit ako! ba, ha? Nasasaktan ka? Alam mo, pasalamat ka at buntis ka. Doon di makakatikim talaga sa akin, eh. Ha? Bitawan mo yung buhok ko! Aray! Uli-uli na pakailan mo ulit yung ginagawa ko. Hindi lang yan ang aabuti mo sa akin, ha? Naiintindihan mo ba? Ha? Ano? Sumagot ka! Ano? Naiintindihan mo ako, ha? Bitawan mo na ako! Oo na! Naiintindihan ko na! Yan! Buti nagkakaintindihan tayo. Kung babae ka, wala yung tama ako sa'yo. Makatulog na nga. Pinipilit ko naman intindihin ang asawa ko at sa sitwasyon niya pero hindi ko kasi mapigilan na sawayin siya dahil halos ilang buwan na ang lumilipas pero wala pa rin siyang trabaho. Imbis kasi na doblehin at tiyagain niya mag-apply, ang lagi niya lang inuuna ang pagbabarkada at pag-inom. Hirap na rin kasi ako mag-budget sa araw-araw naming gastusin at paghahanda ng pera para sa panganganak ko. Hindi rin naman ganun kalakihan ang sinisweldo ko bilang cashier kaya kailangan ko rin ng tulong ng asawa ko sa financial. Araw-araw rin kami nag-aaway at nagtatalo ni Nolan. Napapansin ko rin ang mga pagbabago niya dahil nagagawa niya na rin akong saktan, lalo na kapag may impluwensya siya ng alak. Kahit ganun na ang trato sa akin ng asawa ko, ay mahal na mahal ko pa rin siya. Marga, buti nandito ka na. Kanina ka pa inaharap ni Sir Alvin eh. Ang dami kasing customer dito sa butika ngayon. Sorry, ngayon lang ako ha. Medyo masama kasi yung pakiramdam ko kanina kaya ngayon ako nakapasok. Ganun ba? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Teka, bakit may pasaka di sa braso mo? Wala yan. Natabig lang yan eh. Oh, sige na, Shaira. Punta na ako sa pwesto ko ha. Mamaya na lang ulit. Sandali lang, Marga. Tumingin ka nga sa akin. Kanina ka pa nakayoko. Shaira. Diyos ko, Marga. Pati sa pisngi mo may pasaka. Kahit tinakpan mo pa ng makeup, kitang-kita pa rin. Marga, sinaktan ka na naman ng asawa mo? Hindi. Nasiko lang kasi ako ng anak kong si Kenneth eh. Malakot kasi yung batang yun kaya ganon. Pwede ba, Marga? Huwag ka na nga magsinungaling. Aminin mo na sinola na naman namin gawa niyan sa'yo. Tama ako, di ba? Oo. Ay, naku. Bakit mo ba naman kasi hinahayaan na saktan ka niya ng ganyan? Marga naman. Epekto lang kasi ng alak kaya ayun, nagagawa na naman yung saktan ako. At nagagawa mo pa siya ipagtanggol sa ginagawa niya sa'yong yan? Kilala ko ang asawa ko. Mabait naman si Nolan eh. Mabait? Yun ba ang mabait? Nananakit? At sinong mananakit ng buntis? Iba na pala ang definisyon ng mabait ngayon. Kapag hindi naman nakainom si Nolan, okay naman siya. Oo, mabait kapag hindi nakainom. Paano naman halos sa araw-araw lasing ang asawa mo? Marga, bakit mo ba tinitiis ang pananakit na asawa mo sa'yo, ha? Kung ako yung nasa kalagayan mo, ay naku, iiwanan ko na agad-agad. Hindi naman kasi ganun kadali yun eh. Hindi ko naman siya basta-basta pwedeng iwanan eh. May mga anak kami. Ayaw ko namang lumaki sila ng walang tatay. Tsaka kahit nasasaktan niya ako minsan. Correction. Palagi, hindi minsan. Palagi kanyang sinasaktan. Shaira, kahit naman ganun si Nolan, mahal na mahal ko pa rin naman siya eh. Ay naku, yung pagmamahal mo dyan sa asawa mo, ikapapahamak mo lang yan. Walang madudulot sa'yong maganda. Tsaka, kasama nga ng mga anak mo yung tatay nila, pero hindi naman magandang halimbawa sa kanila. At kung ipagpapatuloy mo yan, hindi ama ang mawawala sa kanila. Nanay, tinan mo nga yung mga pasamo dyan sa katawan mo. Palala ng palala. Ay naku, wag naman sana mangyari, pero baka mamaya mapatay ka pa ng Nolan na yan. Grabe ka naman, Shaira. Mapatay talaga. Hindi magagawa yun ni Nolan, okay? Hindi magagawa. Nagagawa na nga niya saktan ka eh. Hindi na malabo mangyari yun. Grabe, nakakatakot. Siguro nga, nasasaktan ako ng asawa ko ngayon pero hindi naman siya ganun dati. Nag-umpisa lang naman yung nawalan siya ng trabaho at pinagbibintangan siya ng mga kasama niya na nagnakaw sa pinagtatrabahuhan niya. Siniraan pa siya ng boss niya at dating mga kasama sa work sa ibang kumpanya. Kaya ayun, nahihirapan na siyang maghanap ng trabaho sa ibang kumpanya. Sobra siyang na-depress noon. Doon na rin nag-umpisa yung pag-iinom niya. So dahil lang sa depress siya, kaya nagiinom siya. At sa'yo niya binubunton lahat ng nangyari sa kanya? Hindi naman dapat ganun. Lahat naman ginawa mo para sa kanya. Iniintindi at hindi ka nawala sa tabi niya ng mga panahon na lugmok siya. Kaya hindi mo deserve na maging punching
punching bag ng asawa mo dahil sa sama ng loob niya sa pagkawala ng trabaho niya. Naniniwala ako na magbabago pa naman siya eh. Ay, Nababalik yung dating Nolan na minahal ko. Yung Nolan na mapagmahal sa pamilya niya. Eh anong gagawin mo kapag hindi siya nagbago? Paano kung kahit kailan hindi na bumalik yung dating Nolan? Ano yan? Forever mong titiisin yung mga suntok at pasa na binibigay niya sa'yo? Oo, titiisin ko nga siguro. Ay nako, huy Marga. Huwag ka na nga magpakatanga at magpakamartir dyan sa asawa mo. Hindi mo deserve yan. Tawagin mo na nga akong tanga o martir. Pero hindi ko iiwan ang asawa ko sa mahirap na parte ng buhay niya. Tutuparin ko yung pinangako ko sa kanya na nung kinasal kami na hindi ko siya iiwan sa hirap man o ginawa. Hindi ako mawawala sa tabi niya. Ay nako, kahit puro paghihirap naman yung dinanas mo dyan sa Nola na yan. Tingnan mo nga yung kalagayan mo. Buntis ka. Pero sobrang kumakayod ka pa rin para kumita ka lang ng pera. Pero sa mga bisyo lang na asawa mo na pupunta lahat tapos sinasaktan ka pa. Ay nako. Naniniwala ako na magbabago din siya. Mababawasan na siguro yung pag-inom niya kapag nakahanap na siya ng trabaho. Tsaka kapag lumabas na yung pangalawa naming anak, maiba na siyang pagkakaabalahan. Ganun. Kung makakahanap siya, tinutulungan mo na nga eh. Binibigyan mo na nga siya ng perang pang-apply. Eh anong ginagawa niya? Pinangiinom lang niya, di ba? Marga, hindi sa lahat ng panahon magtitiis ka lang at iintindihin mo siya. Kung gusto ng taong magbago, hindi mo kailangan na sabihin pa yon. Siya na mismo ang gagawa nun kahit walang tulong ng iba. Ay, basta. Alam ko at naniniwala ko. Babalik yung Nola na minahal ko nun. Ay naku, ewan ko sa'yo Marga. Matigas rin ang ulo mo eh. Sayang lang yung mga payo ko sa'yo. Hindi mo rin naman ako susundin at gagawin yung mga payo ko sa'yo. Naku, magtrabaho na nga lang tayo. Mabuti pa nga. Papansin na ng mga katrabaho ko at ang mga pasak ko sa katawan sa tuwing nasasaktan ako ng asawa ko. Parati rin nila akong pinapayuhan na iwanan ng asawa ko. Aaminin ko na may mga pagkakataon na pumapasok sa isip ko na iwanan na lang si Nolan. Lalo na sa tuwing sinasaktan niya ako. Hindi lang naman kasi ganun kadali yun dahil asawa ko siya at nangako ako nung kasal kami na hindi ko siya iiwan sa hirap at ginhawa. Tsaka para na rin sa mga anak namin, ayaw ko rin naman kasing lumaki sila na walang ama. Hinabaan ko pa ang pasensya, pag-iintindi, at pagtitiis sa mga ginagawa ng asawa ko. Naniniwala kasi ako na darating rin ang araw na babalik din kami sa dati. Babalik rin ang Nolan na pinakasalan at minahal ko. Marga, may tawag sa'yo. Yung anak mo, si Kenneth. Anong meron? Bakit napatawag siya? Teka lang. Oh, ito yung telepono. Salamat, Shaira. Hello, anak? Bakit ka napatawag? Mama! Oh, ano yun, anak? Mama! Anong oras ka po uwi ng bahay? Mamayang 6 p.m. pa ang out ko sa trabaho, nak eh. Tagal mo palang makauwi, Mama eh. Bakit, anak? Ayos ka lang ba? Nasaan si papa mo? Wala po si Papa dito sa bahay. Umalis po siya eh. Ha? Umalis ang papa mo? Eh, sinong kasama mo dyan ngayon? Ako lang pong mag-isa ngayon sa bahay. Ano? Ikaw lang mag-isa? Ay, naku, sana naman kayo nagpunta si Nolan. Bakit naman niya iniwan mag-isa sa bahay si Kenneth? Ma, tum na rin po ako. Hindi pa po ako kumakain mula kaninang umaga. Bago man lang siya umalis, hindi ka man lang pinakain ng papa mo? Di po. Pagising ko po, wala na siya dito eh. Ay, Diyos ko naman, anong oras na? Mag-alas 2 na ng hapon eh. Nalipasan ka na ng gutom, anak ah. Ay, nako. Sige, ganito na lang. Uuwi na ako ngayon dyan, pero tatawagan ko si Tita Cara mo sa kabilang bahay para mapuntahan ka niya dyan. Para may kasama at makakain ka na rin. Hindi rin po siya makakapasok sa bahay. Lagyan po ng padlock ni Papa yung pintuan eh. Ano? Hindi rin pala makakapasok yun si Tita Cara mo? Ay, nako. Oo siya, sige anak. Uuwi na ako agad dyan Antayin mo ko. Okay po, Mama. Ingat po. Sige anak, bye. Anak, Kenneth, nandito na ako. Mama! Oh, ito anak ko, binilang kita ng pagkain. Salamat po, Mama. Gutom na po talaga ako. Kawawa naman ang anak ko. Nalipasan na ng gutom. Oh, ito yung pagkain mo. Wow! Chicken! Saka spaghetti! Kainin mo yan lahat ha. Salamat po, Mama! No, bakit nandito ka na? Aga mo umuwi ah. Ano meron? Anak, Kenneth, mag-uusap lang kami ni Papa mo ha. Sa kwarto ka na lang muna kumain. Sige po, Mama. Bakit mo naman iniwan mag-isa yung anak natin? Kaya paano mo nalaman? Tumawag sa akin yung anak natin sa trabaho ko. Bakit mo naman
naman siya iniwan mag-isa? Tsaka umalis ka, hindi mo man lang siya pinakain? Eh, akala ko kasi saglit lang ako eh. Sinamahan ko kasi si parang Lito sa Kasino? Eh bakit ka naman napunta sa kasino? Ano, nagsugal ka? Oo, nakailang panalo pa nga ako ng sugal eh. At saan ka naman nakakuha ng perang pangtaya mo? Eh, nanghiram muna ako sa kaibigan ni paring Lito. Mukha namang may babalik ko agad kasi swerte ako sa sugal eh. Tignan mo, dami pero. Oh. Talaga ba? Iniwan mo yung anak natin na mag-isa at namumuti na yung mga mata sa gutom para magsugal ka lang? Oh. At masaya ka pa, ha? Hindi mo man lang naisip yung anak mo kung okay lang ba siya, na baka na paano na siya. Nawawala ka na ba sa sarili mo talaga, Nolan? Ibang klase ka rin, ano? Siniguro ko naman na hindi siya mapano eh. Kaya kinandado mo yung pintuan. Oh. Paano ka pa nagkasunog? Oh, paano kung napano na si Kenneth? Nolan naman, ano bang nangyayari sa'yo? Gusto kitang intindihin pero hindi ko na kaya eh. Ano? Lumabas ako para maghanap ng pera. Lahat ng ginagawa ko sa puro mali eh. Sa tingin mo ba tama yung ginagawa mo? Nagsusugal ka? Hindi mo ba alam na mas lalo lang tayong mababaon sa utang sa ginagawa mo? Magkano yung inutang mo para pang sugal mo, ha? Hindi mo na kailangan malaman, okay? Nola naman, ano na naman ba tong pinasukan mo, ha? Wala ka na ngang matulong sa pamilya na to. Ganyan pa yung ginagawa mo. Ano? Anong sinabi mo ha? Wala akong matulong. Ano? Ano? Walang kwenta? Ganon? Ha? Aray ko, Ka Nolan! rito. Kapag sinabi mo pa ulit yan ha, hindi lang yan ang aabuti mo sa akin. Bakit, ha? Nasasaktan ka sa sinabi ko, ha? Kasi totoo, di ba? Sinusubukan mo talaga ako eh ha? Ano? Ha? Sasaktan mo pa ako? Sige, gawin mo lang. Yan naman yung alam mong gawin, di ba? Alam mo, sumusobra ka na. Ikaw, Nolan, ikaw ang sumusobra na. Alam mo, sawang-sawa at pagod na ako sa kakaintindi sa'yo. Pagod na akong makitang unti-unti mong sinisira yung buhay mo. Yung relasyon natin. Dahil sa mga bisyo mo. Pagod na ako. Di ko na kaya makasama ka. Kung pagod ka na at hindi mo na ako kayang makasama, eh di lumayas ka na sa pamamahay na to, tutulungan pa kita. Halika rito. Aray ko, wag mo kong hatakin, Halika nasasaktan rito. ako. Aray ko! Pagod ka na, di ba? Umalis ka na. Yan! Umalis ka na! Oh. Oh, ito mga gamit mo. Aray, Nolan, Dali mo na lahat yan ha. Nolan, Nolan, dinudugo ako. Yan pa, di mo na kaya, di ba? Di umalis ka. Yung anak ko. Marga, Nolan, Marga, dinudugo ka. yung anak ko. Ah! Marga, Diyos ko. Yung baby ko! Dadali na kita sa ospital. Bukod sa pag-inom ay pinasok na rin niya ang pagsusugal at dahil doon ay nagkaroon siya ng malaking utang. Sobrang iba na rin ang pag-uugali niya dahil nagawa niyang iwan mag-isa ang anak namin at puro sarili na lang niya ang iniisip niya. Muntika na rin mawala ang pinagbubuntis ko dahil sa pananakit niya sa akin. Noong mga panahon na yon, labis ang galit na nararamdaman ko sa asawa ko. Kaya umuwi muna ako sa bahay ng nanay ko at sinama ko na rin ang anak ko na si Kenneth. Naglalaban ng isip at puso ko. Hindi ko alam kung tuluyan ko na nga bang iiwan si Nolan o ay pagpapatuloy ko pa rin ang pagsasama namin sa pag-asa na magbabago pa rin ang asawa ko. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko dahil kahit mahal na mahal ko ang asawa ko, pero napapagod na rin naman ako. Halos 3 linggo rin mula nung umalis ako sa bahay namin pero 3 linggo sa 3 linggo na yon ay sinuyo ako ng asawa ko at nangako siya na magbabago na siya. Kaya binigyan ko siya ng pagkakataon na patunayan ang sinasabi niya. Napansin ko naman na pilit na nagbabago ang asawa ko. Nag-umpisa na siyang ihinto o huminto sa pakikipagbarkada at pag-iinom. Nakikita ko na rin na dinodoble na niya ang effort niya para makahanap ng trabaho. Sobrang saya ko ng mga panahon na yun dahil unti-unti nang bumabalik sa muli ang dating Nolan na minahal ko. Kenneth, anak, lumabas ka na sa kwarto mo. Kumain na tayo. Ito na po. Oh, anak, umupo ka na para makakain na tayo, ha? Itlog at tuyo na naman po yung ulam natin. Ilang araw na pong ganyan yung kinakain natin eh. Wala na po bang iba? Ay, naku anak, pasensya ka na ha. Ito lang kasi ang kasya sa budget natin ngayon eh. Ang dami ko kasing binayaran eh. Ganun po ba? Hayaan mo, malapit-lapit naman na yung sahod ko. Ipaghahanda kita ng gusto mong pagkain, ha? Wag na po ma. Ayos lang po sa akin kahit anong pagkain na kasya sa pera nyo po. Para makatipid din po tayo. Malapit ka na rin pong mga anak. Pangdagdag na lang po sa bayad sa ospital. Ay, nako, ang bait-bait talaga ng anak ko. Paakap nga.
Excited na po akong makita yung kapatid ko. Excited na rin siya na makita ang kuya niya. Talaga po? Sa tingin niyo po, excited na rin kaya siyang makita ako? Oo naman. Mama, may naisip po akong pangalan sa kanya. At dahil babae po siya, naisip ko po, Ella. Ella. Magandang pangalan. O sige, Ella na lang ipapangalan natin sa baby. Yay! Hi, baby Ella. Konti na lang, makakasama ka na namin eh. Sigurado ako na magiging the best kuya ka kay Ella. Aalagaan ko pong mabuti yung kapatid ko paglabas niya. Ang bait-bait naman talaga at napakaswerte ko talaga sa'yo. O siya, kumain ka na nga dyan. O eto, kanin lagyan na kita sa plato mo. Salamat, Mama. Asan na po pala si Papa? Ma-interview si papa mo ngayon sa trabaho niya. Siguro, mamaya-maya nandito na rin yun. Ganun po ba? O kumain ka ng madami o eto pang ulam. Sino kayo? Mama! Asa si Nolan? Wala siya dito. Sino ba kayo? Anong kailangan niyo sa asawa ko? Tingnan niyo yung mga kwarto, baka nagtatago lang si Nolan. Sige, boss. Teka, sino nagsabing pumasok kayo sa pamamahay namin? Pwede ko kayong ireklamong trespassing! Sino ba talaga kayo at ano bang kailangan ninyo? Wala nga si Nolan dito! Saan ka pupunta? Wala nga siya dito sa bahay! Nasaan siya? Bakit ba? Ano ba kasing kailangan niyo sa kanya? Boss, chinek na po namin lahat. Wala nga si Nolan. Okay. Pisahan niyo ng pagkakakot. Sige po, boss. Ano nangyayari? Saan niyo dadalhin yung mga gamit namin? Akin na yan! Huwag kang makialam dito! Mama! Ba't ka? Tapang mong bata ka! Ito... Okay ka lang! Sino ba kayo? Bakit niyo ba ito ginagawa? Malaki ang utang sa akin ng asawa mo. Utang? Paano siya nagkautang sa inyo? Tanungin mo na lang ang asawa mo at sabihin mo rin sa kanya, kapag hindi niya nabayaran yung utang niya sa akin sa loob ng 24 oras, magdasal-dasal na siya para sa buhay niya. Magkano bang utang ng asawa ko? Babayaran ko na. Huwag niyo lang siyang sasaktan. 500,000. 500,000? Ano, may pambayad ka? Wala. Hindi. Saan naman kami kukuha ng 500,000? Diyos ko naman. Hindi ko na problema yun. Kung saan at paano niyo ako mababayaran, basta pagbalik ko, may hawak na dapat kayong pambayad. Sige na, umalis na tayo. Diyos ko naman, Nolan. Ano na naman ba to? Mama! Tahan na ha. Huwag ka nang matakot. Marga! Nandito na ako. Marga? Ano nangyari dito? Bakit ang gulo ng bahay Tsaka nasa na ibang gamit natin? Ikaw dapat ang tanungin ko niyan. Anong ginawa mo? Bakit nagkaroon ka ng utang na 500,000? Teka, paano mo nalaman yan? May mga pumunta dito ng mga lalaki kanina. Hinahanap ka. Sinisingil nila yung utang mo. Sila rin yung kumuha ng mga gamit natin. Marga, Nagsusugal ka pa rin ba, ha? hindi na, promise. Mula nung sinabi ko sa'yo na titigil na ako sa mga bisyo ko, totoo yun, hindi na ako nagsugal. Pero bakit ka nagkautang ng ganong kalaki? Yung utang ko na yon, matagal na yun nung nagsusugal ako. Ito yung sinasabi ko sa'yo noon pa lang, Nolan O ano? Paano yan? Paano natin mababayaran yung utang mo? Saan tayo kukuha ng ganyang kalaking pera? At pinagbabantaan ka rin nila na sa loob ng 24 oras sasaktan ka nila. Huwag kang mag-alala, gagawa ko ng paraan. Paano? Ano? Mangungutang ka at isusugal mo ulit, ha? Hindi, basta magtiwala ka lang sa akin. Tiwala? Ang hirap, Nolan Hindi ko na alam kung kaya ko pang magtiwala sa'yo. Marga, Ayusin mo tong gulong pinasok mo, ha? O kung hindi, mawawalan ka ng pamilya. oo, aayusin ko to. Papakiusapan ko sila, makakaya ko maayos to. Sana nga, Nolan. Sana nga. Akala ko sa pagbabago ni Nolan ay magiging okay na ang lahat. Pero hindi pa rin pala. Mag-uumpisa pa lang pala ang mga kalbaryo naming mag-asawa. Dahil sa mga naging bisyo ng asawa ko at pagsusugal niya, nagkaroon siya ng malaking utang. Nilimas na pinagkakautangan niya ang mga gamit namin sa bahay at hindi pa rin yun naging sapat para mabayaran ang utang niya. Miski ako, hindi ko na alam kung saan kami kukuha ng malaking pera para mabayaran lang ang utang. Hindi ako makapaniwala sa gulong pinasok ng asawa ko. Gulong na maaaring ikapahama ng buong naming pamilya. Marga! Marga! Oh, bakit ka tumatakbo? Teka, bakit may dugo ka sa mukha? Patingin ano nangyari sa'yo? Huwag mo nang tanungin. Iimpake mo na yung mga gamit natin tsaka tawagan mo na si Kenneth. Aalis na tayo. Ha? Bakit tayo
aalis. Ano ba kasi nangyari, Nolan? Basta gisingin mo na si Kenneth. Huwag ka na maraming tanong. Basta bilisan mo na kumilos. Kinakabahan na ako. Ano ba nangyayari, Nolan? Pwede ba? Marga, huwag ka na magtanong. Gawin mo na lang yung sinasabi ko sa'yo. Kung aalis tayo dito, wala tayong ibang mapupuntahan. Huwag mo nang isipin yun. Ako nang bahala dun, okay? Basta makalis lang tayo dito sa lalong madaling panahon. Ano na naman ba kasing Nolan, susubukan mo pa kaming takasan, ha? Sinabi ko naman sa inyo na bigyan niyo pa ako ng ilang araw eh. Para mabayaran ko yung utang ko. Ilang beses na kitang binigyan ng palugit. Mamili ka. Babayaran mo yung utang mo ngayon mismo o papuputukin ko tong baril ko sa ulo mo? Huwag. Huwag mo gagawin yan. Parang awa mo na. Bitawan mo yung asawa ko! Tapang mo ba? Ano? Oh, subukan mo lumapit. Ikaw ang uunahin ko. Huwag! Huwag mo sasaktan ang asawa ko. Ako na lang. Ako na lang. Para maawa mo na. Ako naman yung may atraso sa inyo eh. Huwag mo siyang idamay. Nasaan na yung pambayad ng utang mo? Wala. Wala pa akong ipambabayad sa'yo. Kaya ba nangihingi ka ng palugit, ha? Para magkaroon ka pa ng panahon na takasan yung utang mo sa akin, ha? Ganun ba yun? Ha? Ha? Ano? Tama ba ako, ha? Sumagot ka! Hindi! Ano? Hindi ko tatakasan yung utang ko. Huwag kang lalapit na babae ka! Hawakan niyo siya! Boss. Malinaw naman ang usapan natin. Binigyan kita ng palugit pero ni isang kusang wala ka pa rin nabibigay sa akin. Paano ba yan? Malinaw naman yung usapan natin, di ba? Kapag hindi ka nakapagbayad, buhay mo ang kapalit. Mamaalam ka na sa pamilya mo. Wag! Wag mo gagawin yan! Parang awa mo na ako na lang! Ako na lang ang barilin niyo! Ako na lang ang saktan niyo! Ah! Tapang pala nitong asawa mo yan, oh. Gusto ko yan. Marga! Huwag mo sasaktan ang asawa ko. Maawa ka na sa kanya. Buntis siya. Huwag mo siya sasaktan. O ikaw, may pambayad ka ba sa utang na asawa mo? Ha? Ano? Mama, Papa, ano pong nangyayari? Kenneth! Ah! Ito palang anak nyo! Aray! Bitawan mo ako! Bitiwan mo siya! Paano kaya kung unahin kong barilin tong anak nyo, ha? Wag! Mama! Pakawalan mo anak ko. Ako na lang. Ako na lang. Saktan mo. Huwag mo kitama yung pamilya ko. Parang aawa ko na. Itama yung pamilya mo! Naisip mo ba yun nung panahong umutang ka sa akin, ha? At pinatalo mo lang yung pera sa sugal! Sa pinasok mo, hindi uso ang tama. Nagne-negosyo lang din tayo dito. Ha? Bukas ibibigay ko sa iyo yung bayad sa utang ng asawa ko! Paano ko makakasiguro na makakapagbayad ka nga ng utang? Gagawan ko ng paraan! Ako na ang bahala magbayad! Gagawa ko ng paraan! Huwag mo lang saktan yung asawa ko! Please lang! Gusto ko tong asawa mo, ha? Matapang! Halika dito. Tumayo ka! Tumayo ka! Ano gagawin mo sa asawa ko? Bitiwan mo siya! Manahimik ka dyan! Ikaw, babae. Sige. Bibigyan ko kayo ng isang araw. Siguraduhin yung mababayaran niyo ko. Dahil kapag hindi, alam niyo na mangyayari sa inyo. Saka para mas makasigurado ako, isasama ko tong anak niyo! Bitawan mo ako! Pabayaan niyo anak ko! Papa! Tulong mo! Huwag kang lalapit kung ayaw niyo masaktan tong anak niyo! Ayoko sumama sa'yo! Babalik ako bukas. Kaya ihanda niyo na yung pambayad niyo. Tara na! Umalis na tayo! Dali na! Tara! Kenneth! Hindi niyo pwede isama yung anak ko! Papa! Diyos ko, tama na yan! Akin na yan! Kenneth! Diyos ko! Kenneth! Hindi anak. Boss! Boss, natamaan yung bata! Umalis na tayo dito! Nolan! Hindi pa tayo tapos! Anak, ang daming dugo, Kenneth! Gising, Kenneth, anak! Tulong! Tulungan niyo kami! Anak! Kenneth, anak ko! Malaking sindikato pa lang na pag-utangan ni Nolan at hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang bayad kahit buhay man ang maging kapalit. Napakasakit isipin na yung akala mong taong pinagkatiwalaan mo at yung taong maglalayo dapat sa'yo sa kapahamakan ay siya rin palang magiging dahilan para mapahamak kaming mag-iina. Hindi ako makapaniwala sa gulong pinasok ni Nolan at dahil doon ay nabaril ang anak naming si Kenneth.
Awa na lang ng Diyos ay dumampi lang sa tagiliran niya ang bala. Pero kahit ligtas ng anak ko, malaking trauma pa rin ang nangyari sa kanya at pati na rin sa akin. Doon na rin ako nakaramdam ng takot para sa buhay naming mag-ina ng mga oras na yun. Kahit ayaw ko man iwan ang asawa ko, pero yun na ang matimbing dahilan para tuluyan ko nang iwanan si Nolan. Marga, Sino nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok sa pamamahay ko ng basta-basta? Marga, mag-usap naman tayo. Ano pa dapat nating pag-usapan? Wala naman na, di ba? Gusto kong sabihin sa'yo na hindi ko ginusto yung nangyari. Hindi ko alam na dahil sa mga ginawa ko na mapapahamak yung anak natin. Bakit? Nakokonsensya ka ba sa nangyari, ha? Dahil sa'yo nabaril si Kenny. Dahil sa bisyo mo nasaktan yung anak natin. Nadamay sa mga pinagagagawa mo. I'm so sorry. Hindi ko gusto nangyaring yun. Marga. Huwag kang lumapit sa akin. Huwag kang lalapit. Marga, patawad, Marga. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon na makabawi sa lahat ng pagkakamali na nagawa ko. Marga, huwag mo naman akong tuluyang iwan, oh. Nolan, ang dami kong pagkakataon na binigay sa'yo. Lahat ng pag-iintindi at pagtsatsaga ginawa ko. Pero sinayang mo lang lahat ng yon. Pangako, hindi ko nasasayangin kapag binigyan mo pa ako ng pagkakataon. Hindi na, Nolan. Isa lang ang napatunayan ko. Wala kang pakialam sa iba. Kahit sa sarili mong pamilya. Puro sarili mo lang yung iniisip mo. Puro ikaw! Ikaw! Minsan ba naisip mo kami ng anak mo sa mga ginagawa mo? Hindi, di ba? Nolan, lahat tiniis ko para sa'yo. Inintindi kita. Hindi kita iniwan kahit ang dami-dami ko ng dahilan para iwanan ka. Pero ano, ha? Hindi ko ginawa. Nanatili ako sa tabi mo. Hindi kita iniwan. Pero anong nangyari? Ha? Munti ka nang mawala yung pinagbubuntis ko dahil sa'yo. Pati si Kenneth nalagay sa bingit ng kamatayan ng dahil rin sa'yo. Kaya tama na, Nolan. Hindi ko nahahayaan na mapahamak ulit ang mga anak ko ng dahil sa'yo. I'm so sorry. Huwag mo akong yakapin. Lumayo ka. Marga, I'm sorry. Marga, ang tanga-tanga ko. Wala akong kwentang asawa sa'yo. Hindi ko inintindi yung mga sinabi mo sa akin. I'm sorry. Huwag mo naman ako iwan, please. Masa ako na magbabago ka. Nababalik yung lalaking minahal ko at pinakasalan ko. Tiniis ko lahat ng pananakit mo. Tiniis ko yung mga nakikita ko sa'yong mali. Nagtiis ako. Nolan, sobra ako nagtiis. Nagpakatanga ako sa'yo. Pero mula nang nabaril yung anak natin, nagising ako sa katangahan ko sa'yo. Marga, wag. Pero siguro yung nangyari na yun, sapat na dahilan na para iwanan kita. Aalis na kami ng mga anak. Magpapakalayo-layo kami. Ayaw ko nang madamay kami sa gulong pinasok mo. Tawagin mo na akong masamang asawa. Pero wala na akong pakialam. Ang iniisip ko na lang ngayon, yung kaligtasan ng mga anak natin. Hindi mo na kami makikibahala ka na sa buhay mo. Kung anong gusto mong gawin, wala na akong pakialam. Huwag mo akong iwan. Huwag mo na gawin yan, Marga. Ayusin ko na yung buhay ko. Marga, huwag niyo akong iwan. Kailangan ko kayo. Sana, noon mo pa naisipin at ginawa. Hindi ngayon kung kailan huling. Marga, maniwala ka. Hindi ko talaga gusto yun yan. Tama na. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Umalis ka na nun. Marga. Bitawan mo ko. Marga, huwag mo akong iwan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Nolan, hindi ko na kayang tiisin pa yung makasama ka. Oo, mahal kita pero mas mahal ko yung mga anak ko. Ayaw ko man ilayo sila sa'yo pero hindi mo kami kayang protektahan. Ikaw pa mismo yung maglalagay sa kanila sa kapahamakan. Kaya kung totoo ang sinasabi mong mahal mo kami, hahayaan mong maging tahimik ang buhay namin. Buhay na malayo sa'yo. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang mawala kayo. Marga, parang I'm sorry, Nolan. Marga. Ayaw ko na talaga. Kaya umalis ka na. Alis! Marga! Papa? Anak! Lumayo ka kay Ken. Bitawan mo siya. Papa, ano pong nangyayari? Mama, ba't umiiyak po si Papa? Kenneth, bumalik ka na sa kwarto mo. Bilisan mo na. Anak ko, mahal na mahal ka ni Papa ha. Patawad sa lahat na nagawa ko. Kenneth, Nolan, umalis ka na. Bitawan mo si Kenneth. Marga, please, hindi. Huwag mo naman gawin to. Buo na ang desisyon ko, Nolan. Kaya umalis ka na. Anak, Marga, please. Hindi ko kayang mawala kayo. Sinabi ng bitawan mo siya eh. Anak! Papa! Umalis ka na dito sa pamamahay ko. Umalis ka na! Marga! Ayaw ko na makita ka ulit! Marga, huwag mo naman gawin to! Maawa ka naman, Marga, please! Mama! Sa lahat ng nangyari sa aming mag-asawa, dumating na rin ako sa desisyon na tuluyan ng iwan at lumayo sa kanya. Mabigat man sa loob ko na iwanan si Nolan sa panahon ng kinakailangan niya ako, pero nanay ako. Mas importante sa akin ang ikabubuti at kaligtasan ng mga anak ko. Sobrang tindi ang takot na naramdaman ko na dahil baka
Sa susunod na bumalik ang pinagkakautangan ni Nolan ay may buhay ng mawala. Kahit na nagmamakaawa ang asawa ko na wag namin siyang iwan, pero buo na talaga ang desisyon ko. Kahit pa ulit-ulit man siyang humingi ng tawag sa lahat ng nangyari, pero hindi mawawala ang takot at trauma naming mag-iinad dahil sa nangyari. Isang napakalaking desisyon ang ginawa ko. Sobra-sobra rin ang sakit na nararamdaman ko, pero kailangan kong maging matatag para na rin sa mga anak ko. Hindi ko man alam kung papaano sisimulan muli na wala siya sa buhay namin, pero ang alam ko, hindi kami pababayaan ng Panginoon